Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, medyo matagal-tagal po akong nawala, pasensya na po, mamaya pag-usapan po natin yan. Pero sobrang excited po ako na ibahagi nga po sa inyo itong bagong video po natin since sobrang nakakatawa po talaga siya na mula po kay Pia. Okay, so makikilala niyo po siya mamaya. So hindi ko na masyado patatagalin tong intro na ito. So sit back, relax, and enjoy. Isang magpagpala at kumikending na araw sa lahat ng tagapakinig ng number 1 kong horror channel at sa favorite kong narrator na si Sir Clark. Matagal kong pinag-isipan kung kaninong narrator ko kaya ipapadala ang kwentong ito upang mabigyan ng sapat at akma na pagsasabuhay ang aking ilalahad na kwento. Hanggang sa napagpasyahan ko na sa iyo ko nga Sir Clark ito ibigay dahil buo yung aking tiwala sa iyong kakayahan pagdating sa narration. Ika nga, subukan na sa panahon. Sa ngayon pa lang, gusto kong magpasalamat kung mabibigyan ako ng pagkakataon na maisampahipapawid mo ang aking kwento. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Olimpio o Pio. Pero Pia po sa gabi, katunog ng Pia Words Back. Ako po ay nabibilang sa mga nilalang na pinaglihinayata sa bulaklak ng kampupot at katuray na sa kasiwiang palad na wrong send yata ang pagkakalikha sa akin sa dapat kong katauhan. Naganap yung kwento kong ito hindi pa gaano katagalan sa isang lugar na unang beses pa lang naming napuntahan ng aking kaibigan. Tawagin na lang natin yung lugar na Sitio Alingasaw. Dahil totoo naman na umaalingasaw talaga yung amoy ng mga nakatira doon. Bagamat hindi naman gaano nakakatakot ito, pero napuno pa rin kami ng palaisipan na talaga palang umiiral sa mundo natin ang mga nilalang sa dilim. Nagkatrabaho ako dati sa isang beauty parlor dito sa lugar namin. 6 kami mga beauticians na pare-parehong mga badichi. Pero napapansin kong lahat ng mga gusto magpaayos, puro sa mga kasamahan ko sila gusto magpasikaso. Hinihintay talaga nilang makatapos sila sa kanilang mga inaayusan, samantalang ako naman, nakatenga lang naman sa aking inuupuan. Minsan, narinig ko pa nga yung kasamahan kong Becky na sinibihan niya yung isa niyang customer. Oy Day, bakit naman kasi hinihintay mo pa akong matapos? Samantalang nandiyan naman si Pia bakante naman siya. Ay, ayoko nga dyan sa Pia na yan. Mukhang sangga ng cellphone snatcher sa mga pantalan. Tsaka tingnan mo nga yung katawan niya. Talo pa nga si Mike Tyson sa bato-bato. Baka di niya makontrol yung paghawak dun sa nipper. Pagmukha patuloy sa simitong daliri ko. Dahil dito Sir Clark, naisipan kong umalis na lang sa parlor na yon at magbahay-bahay na lang sa mga lugar na malayo sa parlor. Baka doon makakuha pa ako ng mga customers. Bumili ako ng mga karagdagang gamit na pampaganda sa isang beauty shop dito lang din sa lugar namin. Na makumpleto ko nang bilhin yung aking mga kagamitan, nagtungo na ako sa cashier upang magbayad. Pero napansin kong panay yung kalikot ng cashier sa kanyang ilong na tila bang may tinatanggal na kung ano. Gusto ko magpa-impress sa kanya para mabigyan niya sana ako ng discount. Uy, mamang ang bonggacious naman dito sa beauty shop ninyo. Kompleto at mga branded. Sariling shop niyo po ba to? Pero, binulihawan niya ako. Sabay sabi ng, Hoy, anong mama? Ulitin mo nga yung sinasabi mo? Oo, amin tong beauty shop na to. Sumagot naman ako. Wow, pangarap ko rin sana magkaroon ng sarili kong beauty shop someday. Pero, di kasi ako nakapagtapos ng business course. Ikaw, nakapag-college ka ba? Anong kinukuha mo? Bulag ka ba? Tinatanong mo pa kung ano kinukuha ko? Eh di kulangot.
Ay, yan talaga yung sagot ng isang Lucrecia Kasilag. Wala talaga siyang kaklas-klas. Ay, wag mo kayang kamayin niya, bruha. Mapapanis yan. Gamitan mo kaya ng sandokating. Olimpio nga pala. Pia for short. Asyang tawag sa akin ng mga magulang ko at wang ng family name namin dahil Chinese si Podra. Ay, bonggang identity mo, sis. Katunog ng mga taga-ibang dimensyon nating. Pwede ba? Huwag mo nga akong tinatawag-tawag natin dahil mas bata pa nga ako sa'yo. Tingnan mo nga yung balat mo. Talo pa yung tuyong pasa sa kulubot. At yung kutis ng festlak mo. Talo pa yung sungka sa dami ng mga lubak-lubak. Kahit ubusin mo pa yung mga paninda naming facial cream powder dito, hopelessly devoted na sa'yo talaga yung mga yan. Di nauubra yung facial cream powder, kundi mas selyo na yung dapat yan. Yung ginagamit mga panday na pampakinis ng table. Oo, mas serious, sesta. Eh, ikaw ano? Suot ka nga ng suot ng bre, wala ka naman utong. Kung meron man, super itim siguro na parang munggong tutong. Kung makapag-judge to, wagas. Judgmental na masyado, sis. Sinagot naman ako ni Ash. Bawal sabing mga bata pang judgmental. Lalo pat ingat ako sa kontrata kung bawal ang disrespectful words. Kontrata? Sana ano? Tanong ko. Kung ang tawag sa mapagmahal sa bansa natin ay Inang Bayan, ako naman ang kasalukuyang hawak ko ay ang korona ng Inang Bayot International. Sagot ni Ash. O siya, ikaw na ang Inang Bayot International. Basta ako, bilang si Pia, ay Miss Universe. Tabla ko naman sa kanya. Ay no way! Hindi bagay sa iyo Miss Universe dahil masyado ka ng masyonda. Bira naman sa akin ni Ash. At ano naman ang bagay na beauty title sa akin? Aber? Nakataas ang kilay na sabi ko. Dapat sa iyo ating ang titulong Nuestra Señora de Inang Bayot. Ay, teka nga pala. Bakit ang dami mong binili? Parang nagpanic buying ka. Galit ka ba sa wallet mo ating? Sagot ni Ash sa akin. Ah, hindi. Gusto ko lang mag-community service. Tugon ko. Ay, taga-DSWD ka ba? Tanong ni Ash. Hindi ako DSWD. PMA ako. PMA? Pwede na pala mag-PMA yung mga kumikending ngayon? Takang tanong ni Ash. Timang, PMA means pedicure, manicure, ahit. Community service means magbahay-bahay. Nabuburyong na kasi ako sa parlor, parang walang trend. Kaya gusto ko magbahay-bahay na lang para exciting. Ay, true ka dyan, sista. Buryo na nga rin ako dito sa trono ko. Napakahirap maging cashing machine. Gusto ko yung idea mo. Isama mo ko, ating please. Biglang sabi ni Ash. Kaya mula noon, naging sakandikit na kami ni Ashwang. Nagpapaturo siya paano maglinis sa mangkoko, manggupit, at magkulot. Kaya lang, habang lumilipas ang mga araw, may napapansin na kung kakaiba dito kay Ash. Yung amoy niya kasi, parang malangsang patay na daga tuwing sasapit na yung dilim. Hindi naman siguro putok sa kilikili dahil kompleto naman siya sa mga deodorant kasi may-ari nga sila ng mga beauty supplies. Naalala ko yung sabi ng mahadera kong lola noon na ganyan daw yung amoy ng isang aswang. Sakto, na ayaw yung kumain ng maalat na ulam kaya may tamang hinala na ako kaagad. Kumbaga, mother instinct. Gay instinct pala. Para ma-justify ang aking agang-agam sa kanya, isang beses, inalo ko siyang kumain kami ng bawang kumpan ng halian. Lika Ash, samahan mo akong kumain ng bawang ko. Ay, anong ulam mo, Pia? Tanong naman niya. Ito, pulang itlog na maalat. Sagot ko naman. Ew, ayoko niyan. Tili naman ni Ash. Ayaw mo ng itlog? Eh anong gusto mo? Edi yung malapit na niyan, sista. Sagot naman niya. Ha? Itong kamatis ba?
Lokarit, bakit mo inilayo? Kumain na lang ako mag-isa, Sir Clark, pero napagtanto ko na mild lang yung pagkaaswang ni Ash, hindi pa siya diehard. Kinabukasan, araw ng linggo, nagkasundo kami ni Ash na mag-PMA sa Sitio Alingasaw. Kabisado mo ba, sista, yung papunta doon? Tanong sa akin ni Ash. Well, hindi pa ako nakakapunta talaga doon, pero sabi ng dati kong kasamahan sa parlor, malapit na raw kasi yung kabisihan doon, kaya tiyak maraming magpapalinis sa mangkuko, saka magpapakulot. Gusto ko yan, akla. Bukas mag-i-implement ko na yung alat testa kong trading galing sa'yo. Kikita na ako ng sarili kong sikap. Ano? Ikaw, Ash, nagkasariling sikap? How cruel of you! Biro ko sa kanya. Ako naman, Nuesa Senyora Day ng bayot. Sariling kayod para magkapera ako, yun ang ibig kong sabihin. Gaya sa beauty shop, na galing lang kinamodra yung allowance ko. Tsaka, malay mo, makatagpo ako at makahalingking ako ng mga poging kuto ko doon. Hay, tigil na kasi tong lupang palayan. Sabi ni Ash. Hindi ko nila pinatulan yung kakatihan ni Ash, Sir Clark, dahil alam kong makati pa siya sa dahon ng gabi sa pagkabigaon. O siya, pero dadaan muna tayo ng simbahan para makapagsimba. Remember, linggo ngayon. Sambit ko. Biglang tutol naman si Ash, Sir Clark. What? Hindi ako pwedeng pumasok sa simbahan. Alam mo namang, hindi ako katoliko. At half-baked Chinese ako, no? Ano ka ba? Ikaw na lang yung pumasok dun sa simbahan. Tatambay lang ako dito sa labas. Tanggi naman ni Ashwang. Di na lang ako kumibo, pero mas nadagdagan pa lalo ang duda ko na piloto talaga ng flying saucer itong si Ashwang. Natapos na ngangami sa Sir Clark at kaagad na akong lumabas at nandun nga siya sa kabilang kalsada at naghihintay sa akin. Nung iyayin ko na sana siya magpatuloy na kami sa aming pupuntahan, dumaan sa harapan namin ang gwapong sakristan na si Piolo. Oh, mukhang may lakad kayong dalawa. Tanong sa amin ni Piolo. Ay, meron nga kaming lakad. Dun sa sitio. Balisaw-saw ba yun, ating Pia? Sagot ni Ash. Sitio Alingasaw, hindi balisaw-saw. Aklang to. Sita ko sa kanya. Sitio Alingasaw? Biglang namutla si Piolo nang marinig niya yung pangalan ng lugar na pupuntahan naming dalawa. Sigurado ba kayo? Walang masasakyang habal-habal ang maghahatid sa inyo doon sa mismong lugar na yun. Lalakarin nyo talagang mula kalsada papuntang looban. Minsan kalabaw lang yung masasalubong ninyo. Oo naman. Pa-cute ni Ash habang dinudugtog-dugtong pa ang lace na kanyang bra. Hindi ko pa napupuntahan yung sitio na yon, pero doon kasi kami magko-community service nito ni Ash. Sabi ko naman. Piolo, pwede mo pang ituro yung daan papunta doon? Dagdag ko. Pia, alam ko yung sitio Alingasaw dahil nasa kabila lang yun ng baryo namin. Pero lahat kami nakatira dun sa baryo syudad. Pinagbabawalan tumapak doon. Ayon sa lumang kasunduan ng mga ninunupa namin. Ano yung pogi? North Korea? South Korea Philippine version? May border? Sabat naman ni Ash. Kasi yung mga taong nakatira doon. Medyo natitigilan na sabi ni Piolo. Ha? Ano ba? Mga Neanderthal ba? O mga Sinanthropus erectus ba sila? Sabat ulit ni Ash. Tumingin sa akin si Piolo, sabay sabi ng, kung hindi ko na talaga kayo mapipigilan na magpunta dun sa sitio Alingasaw, kung tutuloy talaga kayo dun, mag-ingat na lang kayo. Teka sandali lang, may kukunin ako sa loob ng simbahan para may magagamit kayo dun. Hintayin nyo lang ako, Pia, o Ash, hintay lang kayo. Sinundan na lang namin na tingin si Piolo. Habang papalayo, lalo siyang pumupogi sa mga mata namin ni Ash. Kakain lababo talaga yung motoko na to. Sambit pa ni Ash.
Hoy bruha, wag mo nga didemonyohin tong si Piolo, lukarit ka. Balita ko magpapari yun. Saway ko sa kanya. Hey! What a waste ang ka-Adonis ang yating! Ilang saglit lang at natanaw na namin si Piolo na papalapit na sa kanya tatayuan namin. O ito, dalhin nyo ito. At ito rin. Sabi niya, sabay abot. Ano yan, my love? Sambit ni Ash na tila hirap ng pigilan ang kanyang kakatihan. Holy water yan na nilagay ko sa bottle spray at maliit na matulis na bagakay. Sabay abot ng mga ito sa akin. Hoy Ash, ikaw na yung magbibit nito. Kasya pa to sa pink mong shoulder bag. Ay, nunca! Holy water at bagakay? Ilalagay ko sa shoulder bag ko? Baka maluan pa ng holy water yung deboteng cutics ko. Pagmumukhang alkitiran pa. No, kay horror! Very bothered na tanggi ni Ash. Dagdag katibayan ko na naman ito sa katauhan ni Ash. Hindi ko matanggap na legit na yung atibay niya. O sige na nga, ako na lang yung magbibitbit niyan. Kakahiya naman kay Piolo. Ayan, good Samaritan ka ating Pia. Di ba malaki pa naman yung space dyan? Sa genuine made in Baclaran, Bulgari shoulder bag mo? Sabi ni Ash. Anong Baclaran? I'm sorry to disappoint you, pero hindi ito sa Baclaran binili. Sa sidewalk vendor ng North Harbor, Divisoria po, kaya medyo classy. Teka Piolo, para saan nga pala ang mga ito? Tanong ko sa kanya. Gamitin niyo yan bilang sandata at pananggalang niyo doon. Sagot naman ni Piolo. Pananggalang? Saan? At saka sa alin? Confused ang beauty na tanong ko. Basta, pasasagot mo rin yung sarili mong katanungan, Pia, pag nandun na kayo. Saad ni Piolo. Teka nga pala Piolo, paano mo nga pala nalamang Pia yung name ko? Medyo kinilig na tanong ko. Ha? Narinig ko yung pag-uusap yung dalawa ni Ash kanina, kaya nalaman ko yung mga pangalan ninyo. O siya, ingat kayo dun. Sabi nito, sabay sibat. So ayun na nga, mag-aalas ng hapon nung sumakay na kami ni Ash sa tricycle papunta sa direksyon ng Sitio Alingasaw. Ibinaba kami ng driver sa may crossing ng Barrio Ciudad at bukana ng Sitio Alingasaw. Okay, hanggang dito na lang talaga ako. Mag-iingat kayo ron. Sabi ng driver, sabay harurot ng sasakyan na tila may kinatatakutan. Ano kayo nangyari dong kay kuya driver na yun? Bakit parang nakakita ng bakulaw sa takot? Sabi ko. Nakita niya kasi ikaw ng malapitan, sista. Tansyaw sa akin ni Ash. Magtigil ka nga, Ash. Kung hindi, hindi kita ibabasa sa OJT mo sa araw na to. Sabi ko, sa intrimitida na si Ash, sabay duro dito. Mga isang oras na kami naglalakad, pero halos wala pa rin kaming nakikita mga kabahayan, kundi talahiban, kawayanan, malalagong mga punong kahoy, malalabong mga balete, at mga kanyogan. My gosh! Malayo pa ba, Ting? Kanina pa tayo naglalakad ng paakyat. Alas 10 na oh. Wala namang mga utaw rito. Paano tayo makakakuha ng mga customer? Hindi naman natin kayang pulutan yung mga ibong sa nakiyod, sa guksok, at kukok ano. Sumasakit na nga yung mga daliri ko sa pako. Parang luyang tuyot na dahil sa high heels ko. Angal ni Ash. Gaga ka naman kasi. Ikaw kasi, bakit kasi pa high heels ka pa? Gusto mong dayain yung makakakita sa'yo na mas matangkad ka pa kay Melanie Marquez, ninuno ka naman ng mga pandakekoy. Sabi ko sa kanya. Ay, Ash, teka yun oh, meron ako nakikita mga kabahayan. Yan na nga siguro yung Sitio Alingasaw. Sabi ko. Ilang saglit pang lakaran, narating na rin namin ni Ash sa wakas ang bungad ng pamayanan. Nang biglang sumigaw ang isang ugod-ugod na matandang babae. Sino kayo mga lapastangan na pumasok sa aking teritoryo?
Sumagot din ako ng pasigaw. Hoy bruha! Teritoryo ba kamo? Aba, nasa Pilipinas po tayo. Meron palang dash line dito. Ano to? West Philippine Sea? May karapatan ako kung saan mang magpunta. Because I'm a Filipina. Confidently beautiful with a heart. Philippines! Palakpakan silang lahat. Sabay punas ng tumutulo nilang mga laway, Sir Clark. May sumabat sa tabi ng matanda at sumigaw. Apo Serpentina, mga pulutan po yan. Magpagkilala kayo bilang paggalang sa aming pinuno. Uy Ash, umpisan mo na magpakilala. Sabi ko, sabay siko ko kay Ash. Ikaw na, Ating. Kahinahin ko kaya yung public speech. Ikaw na muna yung Speaker of the Congress. Sige na. Tutol ni Ash. May magagawa pa ba ako? Sagot ko naman. So nag-inhale-exhale muna ako bago nagsalita. Ladies and ladies, good afternoon. Minasan konnichiwa. Anyong sayo, madyo kapon sa inyong tanan, mga sana mga sano. Ako po si Pia, kakambal ng Miss Universe sa Pia Wordsback. Ang kasama ko ay si Ash, kakambal ng pahagti at kamalasan. Nandito po kaming lahat upang mag-offer ng 50% discount sa mga gusto magpa-manicure, pedicure, or magpapakulot. Sabi ko sa aking opening speech. Sumagot naman ng palagay ko ang isang 18 anyos na binata. Gusto kong magpa-manicure, basta 80% discount. Sabi naman ito. Nang biglang sumabat naman si Ash. Pwede. Basta isasama ko sa manicure yung pang 11 mong daliri. Laban? Maharot na sabi ng hitad. Makakahigop na naman tayo ng sariwang pulang dugo. Sabi ng humahagikik ni Apo Serpentina. Ay, hindi po pula yung dugo ng mga yan, Apo. Sabat ng katabi niya na mukhang manyakis. Ha? Ano? Takang tanong ni Apo Serpentina. Ba't yun naman kasi pinayagang makapasok dito yung mga dayuhang may leukemia? Sabi ng manyak looking na lalaki. Ha? White corpuscle lang ba yung mga dugo nila? Tanong ng slow na Apo Serpentina. Ang ibig ko sabihin, Apo, berde yung dugo ng mga yan. Berde as in green tea. Sabi naman ng manyak. Ay di na bale. Sagot ng matanda. Meron naman yata mga matris sa mga yan. Baka meron ng laman. Nagdadalawang tao na siguro yung mga yan. Lah, wala pong mga tris yung mga yan, Apo. Kaya di sila pwede magdalang tao. Baka nagdadalang tayo pa, for sure. Patuloy na biro ng lalaki. Okay lang yan. Meron na mga atay. Puso't balon-balunan siguro. Karne pa rin ang mga yan. Sabi ni Apo. Ano? Karne? Ano tingin mo sa aming dalawa? Balbakwa? Angil ni Ash, sabay nilisis pataas ang kanyang balloon short na astang mananabunot. Sista Ash, huwag mo na ituloy yung paglisis mo dyan. Nakikita na nila yung magkahalong kulay brown at violet mong tambucho. Saway ko sa kanya. Sumugod ng patali pa siya ng, Just like yours, Papa. nang biglang may dalawang lalaking humablot kay Ash sa kanyang likuran. Maglalabas pa sana ako ng brochure sa Natasha at Avon products nang mapadili na rin ako. Sister Ash! Kaliwat kanan siyang hinahawakan at pinagagawa ng dalawang hombre. Sana all, inggit pa more. Ating Pia, sa shoulder bag mo! Sigaw ni Ash. Naalala mo ba yung bottled spray na holy water na bigay ni Sam, Piolo? Sprayhan mo yung dalawang manyakis na to bago mabuo na ng pangin yung leg ko. Please, makibilisan! Taranta kong dinukot yung shoulder bag ko at sabay spray sa mga mukha ng dalawang asungot. Ay, pero bakit lalong bumuhagag at tuloy yung mga buhok nila na parang buhok ni Albert Einstein? Ating naman, hiling yung spray na holy water.
spirit yan! Diyos mo! Sigaw naman ni Ash. Ay, hindi ko mahagilap, sista ko nasaan? Tarantano wika ko. Yung makakay na lang! Bilisan mo! O eto na nga! Itinara ko sa dibdib na lalaki ang hawak kong matulis sa bagakay. Pero nagulat ako nung bigla siyang tumawa. Huwag dyan! Nakikiliti ako dyan! Sabi niya na parang wala lang sa kanya. Nagulat ako at nagtaka. Tingnan ko yung hawak kong panaksak. Pananggal pa rin ang ingrunto, hindi bagakay. Imbierna na si Ash na nakatingin sa akin. Basta, ubos na yung pamamaraan ko para magligtas ka. Just do it yourself. Let yourself be free as a bird. Sabi ko. Dismayado man si Ash sa akin, pero direbenado siyang makahulagpos sa dalawang manyakis. Nabiglang nag-swipe ang mga paa ni Ash na animoy lubid ng jumping rope na siyang kinutumba ng dalawang lalaki. Wow! Ating, marunong ka pala ng taekwondo? Ha? Anong Facundo? Sino? Tanong ni Ash. Facundo, yung martial arts, self-defense ganun. Sagot ko. Siya nga! Taekwondo, hindi Facundo. Buruhang bangikik talaga to. Sabi ni Ash. Bago pa makabangon ng dalawang halimaw, sumigaw na si Ash. Takbo na tayo, sista! Bilis! Mabilis na sabi nito, sabay takbo sa suot-suot niyang high heels. Wala namang binatbat yung mga Olympic gold medalist na si Lydia Levega at Elma Muros sa bilis na takbo namin. Nang marinig namin ni Ash ang sigaw ni Apor Serpenina. Pag nahuli niyo yung dalawang yan, itali niyo sa mahabang mesa sa bulwagan ng mga nakatahiya. Ay, narinig mo, Ating! Takbo pa tayo! Takbo pa more! May isang lalaki pang sumigaw. At habang nakatihaya, pugpugin natin sila ng mga halik! Ay, narinig mo, Ating! Narinig mo! Balik tayo! Balik tayo! Sad naman na makati pa sa higit na si Ash. Shut up! Yuwak lang halipatot! Hingal na bulyaw ko kay Ash. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo, nabitbit na yung mga high heels. Sa kabutihang palad, may nakita kaming mama na nakasakay sa isang kalabaw. Mama! Mama! Para! Para po! Sigaw naman namin. Nagbagminor ang kalabaw, agad kong nakita si Ash na nag-long jump at flawless na lumanding sa front seat ng kalabaw sa bandang sungay. Habang ako naman ay sa backseat o sa bandang puwet ng kalabaw. Napagitnaan namin yung mama pero di niya napigilan na tawagin pa rin kami. Uy, anong ginagawa niyo sa lugar na to? Bakit nagkatakbuhan kayong dalawa? Tanong nung mama. Tumili ako dun sa mama. No further questions, Your Honor. Andiyan na sila, malapit sa likuran. Maabutan nila tayo! Sabi ko. Sumigaw na rin si Ash. Shit! Tatakbuhin mo na, Mama! On the mark! Get set! Go! Biglang humagapit yung mama. Ay! Ano ba? Ay, sorry. Ikaw pala yung tinamaan ng latigo. Sa pet ko kasi ng kalabaw yan dapat ipapatama para tumakbo ng matuling, ma'am. Paumanhin sa akin ni Manong. Pero sa mukha ko yung tinamaan ng latigo mo. Anong tingin mo sa mukha ko? Backdoor exit ng kalabaw? Sabi ko, sabay hinawakan yung hurt kong beautiful face. Nang marating na namin yung crossing, yung lugar na hinatid kami ng tricycle, tumili ulit si Ash. Mama, sa tabi na lang po. Para. Pero di kaagad pinahinto ng mama yung kalabaw. Lumingon pa ako kung sinusundan pa ba kami ng mga halimaw, pero wala na sila. Hoy, Mama! Ano ba? Para! Sabi ni Ash. Bawal dito mga ining. Sa unahan na lang tayo konti. May LTO na nanguhuli. Sabi nung mama. Sa asar ni Ash, hinatak niya yung PC sa ilong ng kalabaw at napahinto ako ito. Kaya tumalon na kami kagad ni Ash. Dumukot ako ng 100 piso para bayaran yung mama.
O eto po, keep the change. Sabi ko, sabay sweet na smile. Kulang pa to ah. Dalawa kayo. Nakasimangot na wika ni Manong. Umarko yung kilay ko at sabay na pamewang. Anong kulang pa? 100 yan ah. Ano tong kalabaw mo? May metro? Sampalin kaya kita sa kalangala mo dyan nang makita mo. Sabi ko, sabay irap. Nagulat kami ni Ash sa pinakitang asa ng kalabaw dahil tila nagalit ito sa amin nang hanapan ko ng metro. Ambay itong susuwagin kami kaya napatakbo na lang kami papalayo roon. Mabuti na lang at may dumang ibang tricycle. Iditid na kami sa bahay nila Ash. Agad kami tuloy nakatulog ng gabing iyon dahil sa matinding hapon ng katawan. Kinabukasan, pagkatapos namin magumulsal, muli namin binalikan yung mga nangyari sa amin sa Sitio Alingasaw. Napagpasyahan namin ni Ash na magtatayo na lang kami ng sariling parlor at huwag na magbahay-bahay para iwas sa mga kapahamakan. Ating Pia, meron na kayo nakitang 2 stories for rent na building. Malapit lang dito sa amin. Sabi sa akin ni Ash. Yun na lang kaya yung rentahan natin at gawing beauty parlor. Ay, nice idea! Sabi ni Ash. Pero dapat ang pangalan ng business natin ay Ash Beauty Parlor. Agad ko naman itong tinutulan. Hindi, pangit yan. Ang dapat, Pia Beauty Salon. Git ko naman. Ay nako, hindi ako mabur dyan nating. Over my dead fallopian tube. Paano to, sista? Pagdadabog ni Ash. O sige na, dalawa na lang tayo mag-isip ng papangalan sa first floor at second floor nating parlor. Yung may impact na pangalan ha. Sa loob ng 1 linggo, abala na kami ni Ash sa pagsasaayos ng mga kagamitan sa itatayo naming negosyo. Sa wakas, Sir Clark, nais kong anyayahan ang iyong mga subscribers na samantalahin ang aming 100% discount offer sa aming opening day. Karangalan namin ni Ash na magkulot habang kayo nakikinig sa mga ikakwento naming karanasan. Madali nyo lang pong matutunto ng kinaroroonan ng first floor at second floor parlor na ito. Dahil sa rooftop, makikita nyo malaking billboard na nakasulat na pagkaisahan naming pangalan. Mangungulot, sa itaas at sa ibaba. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mwah! Okay guys, so yun, napakinggan nyo na nga po yung kwento pinadala po sa atin ni Pia. So again, maraming salamat po sa kanya pong pinadalang story. Now, ako na po magkasabi, so yes, I think work of fiction po itong kwentong ito. Pero nakakatuwa pa rin naman po, di ba? Actually, I appreciate yung mga nitong klaseng kwento na parang good vibes lang po talaga siya. Hindi po siya yung talagang totally sobrang madrama na kunyari malungkot ka na, lalo ka pa magiging malungkot. So, okay din pa minsan-minsan na makinig o magbasa ng mga kwentong nakakatawa. Or at least yung mga tipong light-hearted lang talaga siya. So, para sa akin, okay, so approve sa akin yung ganitong klaseng kwento na tuwa talaga ako habang nagbabasa nga po ako, habang ninanarrate ko po ito, parang marami siyang cut, kasi natatawa talaga ako, tinanggal ko yung mga part na natatawa ako dun sa mga kwento. Actually, sad lang na hindi ako masyado nagkaroon ng mga kaibigan na mga gays, katulad ko, ganyan. Since sa mga kaibigan ko talaga mga babae, ganyan. Kasi nga, I think talagang kapag may nakakausap akong gay, talagang ang dami nilang mga kwentong nakakatuwa, na parang nakaka-enjoy, parang masaya silang kasama. Basta syempre, okay, medyo may mga limits lang tayo sa mga ganyan. Kunyari gay ka, so gumawa ka rin na para respetuhin ka ng mga tao. Kasi kahit sabihin natin na talagang dapat nirespeto mo lahat ng tao, syempre, depende rin yung kung paano yung asal mo, kung paano mo kinikerry yung sarili mo. Kung hindi ka gumagawa ng bagay na respeto, di talagang may hirapan kang respetuhin ng mga ibang tao, di ba? So, ikaw rin gumawa ng bagay. Pero at the same time, dapat kung wala rin namang ginagawang masama yung tao, kunyari, hindi naman sila, yun nga, nagpapabastos, ganyan, decente naman yung itsura nila, decente yung ayos nila, yung pagkilos nila, wag mo naman sana silang i-discriminate just because na, ayun nga, gay sila or tomboy for that matter. Kailangan matuto tayong rumispeto sa bawat isa, regardless kung ano pa man yung ginagawa nila.
Kung hindi mo sila kayang, o kung hindi mo sila gusto, di just be civil. Hindi mo naman nila siguro hinihingi na gustuhin mo sila o kaibiganin mo sila or what. Just, umakto ka lang ng tama lang din. Yung kung wala naman silang ginagawang masama sa'yo, bakit kailangan mo silang pakitaan ng masama? But anyway guys, so yun lang po yung masasabi ko regarding sa story na ito. I hope na nag-enjoy nga po kayo. Tumawa sana kayo at naging light po ang inyong mood. So pasensya na kayo, medyo matagal po akong hindi po nakapag-upload. Medyo busy lang talaga. At saka katulad nga ngayon, Diyos ko, pawis na talaga ako ngayon since sobrang init pa rin. Hindi naman ako makapag-record na ng nakabukas ng electric fan. So, yan ang problema natin. Okay, so sa gabi naman, hindi ko na kayang magpuyat talaga ng sobra-sobra since, ayun nga, may pasok kasi ako tuwing at naayos ko na yung body clock ko. Ayokong masyado siyang guluhin. Kasi nahihirapan din talaga ako. Pero yun nga, so more stories to come. Hope na hindi po kayo magsabang sumubaybay dito sa kwentong Aswang at Kababalaghan. Yun lamang po. God bless po sa inyong lahat. Stay fabulous and spooky dolls. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.